Rally for Peace ng Simbahang Iglesia ni Cristo, kasado at handang-handa na. First time din umano sa kasaysayan ng Pilipinas na magiging open for all ang nasabing rally na inorganisa ng INC. Ibig sabihin nito mga idol, ay pati ibang relihiyon ay pwedeng sumama sa kanila. Kinasa ang rally upang suportahan ang panawagan na huwag nang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte at upang maging daan para sa kapayapaan. Dahil talagang gulo lang ang mangyayari kapag niyari nilang mga pulahan ang Vice Presidente. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel para updated ka sa mga bagong balita. Matatawag ngang isang dambuhalang rally ang Rally for Peace na inilunsad ng INC. Inaasahang milyon-milyong katao ang makikiisa sa buong mundo sa nakakasang rally ngayong January 13, 2025, araw ng Lunes. Sa Davao pa lang ay expected na nasa 500,000 katao ang dadalo, kaya pagpapasara ng mga daan o road closure inaprobahan na ng nasabing syudad. Ayon nga sa Facebook post ng One Davao, Davao City, Metro Davao, Philippines, January 7, 2025, major streets in Davao City to be closed for Iglesia ni Cristo Nationwide Peace Rally. Several major streets in Davao City will be closed from January 11 to January 13 to accommodate the Iglesia ni Cristo for their nationwide peace rally at San Pedro Square on January 13. The event is expected to draw around 500,000 attendees from Region 11 and Region 12. The request for the street closures made by the Iglesia ni Cristo will be deliberated by the Davao City Council in a session scheduled for January 7 today. The closures aim to ensure the smooth flows of the event, which is part of the Church's nationwide campaign for peace and unity. Authorities are advising the public to plan their routes accordingly during these dates as traffic disruptions are anticipated. For more updates, we encourage the public to stay informed through local news channels and the official announcements from the city government of Davao. Mga politiko kasama rin sa gaganaping rally, kaya naman talagang kahindik-hindik ang kaganapang ito para sa mga kalaban ng mga Duterte. Kampo ni Pangulong Bongbong Marcos ay nataranta na din umano kahit patinawag na Rally for Peace ito. Ibig sabihin lang kasi ay mas marami pa rin ang supporters ng mga Duterte kumpara sa kanilang mga nasa posisyon ngayon. Ayon kay Banat News, ang Iglesia ni Cristo ay magsasagawa ng peaceful rally sa Liwasan Bonifacio sa Maynila na gaganapin sa January 13, 2025. Ang nasabing mapayapang pagtitipon ay ganap ng itinagubilin sa mga kaanib at inaasahang dadaluhan ng lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lahat ng panig ng bansa, unang mundo at gayon din ng iba pang hindi kaanib sa Iglesia. Ang naturang rally ay walang kinalaman sa kahit na sino mang personalidad o politiko, bagkus ito ay gagawin para sa kapayapaan ng bansa at pagkakaisa ng mga namumuno sa ating bayan. Inaasahan ang mabigat na daloy ng trapiko kung kaya't inabisuhan ang lahat na umiwas na sa nasabing lugar ng pagtitipon upang hindi maabala. Gayunpaman, sinisiguro pa rin ang kaligtasan at seguridad ng mga dadalo sa naturang peace rally sa mga taong maaaring magsamantala sa pagkakataon upang makapaghatid ng kaguluhan. Sinisigurado din
na ang pinagdausan ay hindi iiwanan na makalat, marumi, at wala sa kaayusan. Ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Pag-usapan natin ngayon ang napipintong rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. So, merong isang vlogger, si Munting Kaalaman, napanood ko yung kanyang vlog. Gusto kong i-share sa inyo dahil nakausap niya mismo ang mga members ng Iglesia ni Cristo sa kanilang kapilya. At madami daw talagang sasama. Ito daw ang rally ng Iglesia na talagang pinaghandaan nila ng husto. First time in history daw itong rally na open for anybody kahit hindi nila kasama sa INC pwedeng sumali. First time daw ito. Kasi ang alam ko, mga INC members lang ang magsama. Kaya ako naman, nabigla ako nung nalaman ko na open for all. At marami daw sasama. First time in history na mangyari itong ganitong rally at may mga baka mga pakinggan nyo na lang siya. Sabik-sabik, kahindik-hindik talaga itong rally na ito. January 9 kasi, di ba, yung piyesta ng Nazareno. After 9-10, doon sa mga lugar na yon, maghahanda na. Sabi, may mga pakain daw ng mga burger, bubuhos, tapos yung mga tent doon, mga portalet. Ang dami ng portalet na ilalagay doon. Talagang pinaghandaan, hindi yung basta mag-rally ka tapos iiwan mo madumi ang kalsada. Hindi. May mga tinalaga na daw na maglilinis, may mga media na, may mga tent na, tsaka may mga, hindi ngayon, gagawin pa lang. Nabalitaan ko, ewan ko kung gaano katotoo yun. No? Sabihin, kung totoo talaga yun, ganun, ka-organize talaga, Iglesia ni Cristo talagang kada kilos nila sa kanilang aktibidad, pinaghahandaan nila. Kung gaano nila, saka pinagpapanata nila, ipinapanalangin nila talaga labis na pinaghandaan. Sabi niya, history daw to eh. Wala pa nangyayari nito. Yung 2015 nangyari, biglaan lang yun. Sa EDSA ata yun. Hindi pa organisasyon masyado. Ito, i-organize talaga ito. Ibig sabihin, labis na pinaghahandaan at pinag-aanyaya ng Iglesia ni Cristo sa hindi nila kapanampalataya. Kahit sino pwede sumama. Ang sinasabi ng marami, ang maraming sasama na nito mga politiko. Check daw yan. Kasi syempre, mga politiko, alam naman nyo, prangkahan na, rekto ka na tayo. Ha? Ako, malabo. Ang Iglesia ni Cristo, pangkapayapaan lang. Walang sisigaw ng resign. Wala lang talaga. Naniniwala ko sa hangarin ng Iglesia na hindi lang matuloy ang impeachment, happy ng Iglesia para hindi ma-distract ang gobyerno. Para hindi magkawatak-watak. So, ako, disagree ako niyan, yung people power yan. Wala na yan. Haka-haka lang yan. Ang ano dito is mga estimated ilan. Sabi ng vlogger nito, 2 million. I think yung record ng Iglesia sa Guinness World Record, I think 1.5 million noong 2008 or 2009. Yung parang lalabanan ang poverty, parang ganun. Parang charity walk. So, ini-expect ng karamihan na baka mas marami ito. Usually, ang rally daw ng Iglesia is sa linggo. Yun yung nabasa ko rin. Kaya lang, first time in history na ginawa nilang Lunes. Yung January 13. Anong significance nun? Bakit Lunes? Isinabay nila yung pag-open sa session ng Congress, January 13 din. So, makita nyo, bakit sinabayan nila? So, palaisipan. Kasi, pwede mang linggo. After ng pagsimba, yan na. Bakit ginawang
Lunes at sinabayan ang pag-open ng Congress. Anong political significance nun? So mag-isip-isip na lang ang mga natin. Basta, klaruhin natin, ang Iglesia ni Cristo is para sa kapayapaan. Malinaw para sa mga Marcos na hindi papayag ang Iglesia ni Cristo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil siguradong gulo ang mangyayari. Mag-comment lamang para sa inyong komento at opinyon. Maraming salamat sa panonood.